Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nagbabahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan patungkol sa mga bagay-bagay patungkol sa espiritual na mga pagbabahagi para sa inyong lahat. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong ito, sa lahat ng mga pinagkakaloob niyang oras at panahon para sa atin upang tayo may buklod-buklod, makapag-usap-usap, magbahagi ng ating mga personal na karanasan sa bawat isa sa atin. Tinataas ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ang pagkakataong ito. Nawa ay bigyan tayo ng kanyang gabay sa lahat ng pagkakataon at ilayo tayo sa anumang kapahamakan, sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga nakasubscribe sa channel na ito. At sana'y maituloy ang ating layunin patungo sa pagtulong o pangkalahatang pagbabahagi ng pagtulong, physical man o spiritual na pagbabahagi. At salamat din sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel na ito at sa lahat din ng mga spiritual warriors ng group na naitayo na sa channel na ito at sa inyong mga pagsuporta. Una sa lahat ay ako muli magbabahagi sa inyo sa mga bagay-bagay na aking naranasan patungkol sa mga personal kong karanasan. Ito ay patungkol sa kwento patungkol sa ikatlong mata o third eye kung tawagin. Siguro marami sa inyo ang naghahangad na magkaroon ng third eye upang makakita ng mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan sa mga normal na mata ng isang tao. Para sa akin kasi ang opinion ko dyan, bilang ako mismo na maestro, o mismong katauhan ko, kahit ako bilang isang normal na tao, nung ako ay nag-umpisa pa lang o hindi pa ako nakakapag-aral ng karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, nung una may takot sa puso ko na sa mga balibalita noon na kapag may third eye ay ganito, ganoon, nakakakita ng mga kung ano-ano mga bagay na kapag sa pang-araw-araw na buhay natin ay masyadong hindi akma. Para bang hindi magiging normal ang iyong buhay. Sabi nga nila, sabi rin ng mga nakatatanda noon. Ngunit para sa akin, ang kahalagahan ng third eye sa akin ay nagagamit ko siya in such a way na sa pag-spiritual combate at sa pagtulong sa ibang mga tao sa paghanap ng mga bagay na hindi nila nakikita o kung ano man, na hinihingi ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang kapangyarihan ng aking ikatlong mata. Minsan nakaka-encounter ako na nakakakita ako ng mga taong malapit nang mamatay o kung ano man. Ngunit minsan hindi ko rin alam kung anong dahilan noon na bakit nagpapakita sa akin yung ganung mga aura nila. Sabi ng iba sa akin pag naikwento ko, dapat daw binibigyan ko ng babala yung tao na yun o tinatapik ko.
May mga bagay kasi na hindi rin natin hawak, na tinatawag na hindi natin kontrolado. Tanging ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang siyang magtatakda ng mga bagay na yon, ang katapusan ng isang tao o katapusan man ng isang bagay. Ang ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa isang kwento ng isang batang babae na aking pamangkin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tinay. Okay? Itong si Tinay ay anak to ng kapatid kong babae rin. Ngayon, itong si Tinay, simula pagkabata niya, ang nangyari sa kanya kasi maaga siyang naulila sa ama. Ngayon, yung kapatid ko, yung ate ko na yun, maaga namatay ang kanyang asawa. Sanggol pa lang si Tinay ay nawala na ang kanyang ama. Ngayon, palagi silang nagpupunta sa puntod ng kanyang ama, lagi doon. Nararanasan nila yun, na lagi siya nang pupunta doon at kung ano nung mga bagay na nangungusap sila doon sa puntod ng kanyang ama. Hanggang sa lumaki si Tinay, ang napapansin ng kanyang ina, si itong bata na to, laging nakakakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Minsan nga, nasa Jollibee daw sila, sasabihin ng bata, Mama, may babae na duguan, nakaputi, parang white lady, sabi ni Tinay. Yung bata na yon, sabi niya ganyan, saan mo nakikita? Sabi ng kapatid ko, diyan sa harap natin, nakatingin sa atin. So ibig sabihin, sa makatuwid, itong bata na ito, ay lapitin siya, yung bukas yung kanyang ikatlong mata, na hindi sinasadya, talagang pinanganak siya na bukas ang kanyang third eye. Lapitin siya ng mga espiritu, kung ano man. May time nga na nagigising yung bata ng madaling araw, o tinatawag siya para maglaro sa labas, na minsan nagugulat yung kanyang ina, nung sila ay nakatira doon sa probinsya, sa lugar ng kanyang ama. Nagigising yung bata, ayon din sa kwento ng aking kapatid, na nagigising yung bata, na ang nangyayari parang niyayaya siya maglaro sa labas, o kung ano man, may tumatawag sa kanya. Sa ngayon, di ganun nga naging pangyayari. Hanggang sa lumaki si Tinay, hanggang sa dumating yung time na ginamot ko nga yung mga kapatid ko. At may isang pagkakataon na sinabi rin nung kapatid ko, ng ate ko, na yun nga, idinulog niya sa akin yung problema nila nung bata. Kasi nga nakakakita nga ng kakaiba. At merong bata na talaga daw na mano sa kanya, laging nagpapakita sa kanya, nakakalaro niya, nagtataka yung kapatid ko, may nakakalaro yung bata na hindi nakikita ng aking kapatid. So nakikipaglaro siya dun sa bata. Ngayon, di dumating yung time na naalarma ng ate ko dahil marami nang nakikita yung bata na hindi pangkaraniwan. Ngayon, humingi siya ng tulong sa akin. Pagkayari kong ginamot yung kapatid ko na yun, isinet ko yung araw na upang gamutin yung bata na yon, yung aking pamangkin. Kasabay nung kapatid ko pang isa rin. Meron pa akong isang kapatid na lalaki. Yun yung sumunod doon sa kapatid kong sumunod sa akin, na mayroon pa akong isang kapatid na lalaki na ginamot ko rin. Na saka ko ikikwento sa inyo yung bagay na yun. Unahin na muna rin itong bata na to. Ngayon, itong bata na to, itong pamangkin ko, di pinaupo ko siya doon sa na yun, sa upuan, at umpisa kong siyang gamutin. At alamin ko kung sino yung talagang gumagambala, o sino man yung nakakalaro niya, kung sino man yun. At di sa makatuwid, siyempre, kasi ang third eye niya is hindi akma sa kanyang pamumuhay, na nakakaapekto sa kanyang pagkabata, sa kanyang paglaki, dahil nga nakakakita siya ng kung ano ng mga bagay. Di sa makatuwid, yung ginawa ko, nung time na yon, di pinaupo ko siya, tapos gumawa ulit ako ng papel na binigyan ko ng mga susi, nilagay ko doon, kinunsagla ko, nagmantra ako, lahat ng mga kakailanganin ko, katulad ng dati. At ipinahawak ko sa kanya, tas inorasyonan ko siya sa kanang kamay ko, sa kanyang ulo, at nung pinahawak ko sa kanyang papel na yun, agad pumasok doon yung espiritu ng bata. First time ko maka-encounter na makahuli ng isang bata. Ang nangyari doon sa bata, bigla siyang umiyak na nasa salb ng katawan niya, na hindi, batang lalaki to batang lalaki para sa kaalaman ng iba. Ito ay isang espiritu ng isang batang lalaki, o kaluluwa ng isang batang lalaki, na naliligaw ang kanyang espiritu. Na para sa pakiramdam niya, siya ay bata pa rin, na sa aking tansya, ito ay namatay na nasagasaang bata. Na ang edad niya, kasi edad niya lang yung aking pamangkin. Nung time na yon. Di ang nangyari, sabi ko sa kanya, sino ka? Sabi ko,
bata ka, di ba? Batang lalaki ka, sabi ko. Anong ginagawa mo dito, kako? Bakit ginagambala mo tong bata na to? Gusto mo ba siyang kalaro? Sabi ko sa kanya. Tumango yung bata, tumango. Sabi niya ganyan, sabi ko ganyan, naliligaw ka ba? Tinanong ko siya. Hindi kita sasaktan, huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Tatanungin lang kita kasi hindi ko siya mabait eh. Mabait yung espiritu na yun dahil nakikipaglaro lang siya. Pero ang mali lang doon, hindi niya dapat din pinapakailaman yung pamangkin ko. Sa kabukod pa doon, parang gusto niyang kunin na dalhin sa lugar nila o maglaro sila o kung saan man. Na isama niya si Tinay nga, yung aking pamangkin. Sabi kong ganyan, hindi ko na ano yung pangalan mo, kaya lang sabi ko sa kanya, dapat sana kako yung ganitong mga bagay, hindi ka na nakikialam sa mga mortal. Ikaw ay espiritu na lamang. Tanggapin mo sa sarili mo yun. Alam ko na bata ka, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Sabi ko nung time na yun, dahil hindi ko pa nga alam masyado, dahil nung inaalam ko pa kung anong sitwasyon niya. Pero nung bumukas ang third eye ko, na nasagasaan nga tong bata na to, ng sasakyan. Sabi ko sa kanya, ang nangyaring mapait na pangyayari sa buhay mo ay hindi mo tanggap, alam ko hindi mo tanggap na ikaw, kaya ngayon pag-alagala ka lang sa paligid at nasumpungan mo tong bata na to, sabi ko, nabukas ang kanyang third eye. Pero ganoon pa man, kahit kayo magkaibigan, marapat lamang ka ako na makapunta ka sa lugar na dapat na iyong puntahan, na makatawid ka rin. Gusto mo bang makatawid? Tinanong ko siya. Sabi niya sa akin, tumango, opo, gusto daw niya makatawid. Sige, ganito gagawin natin ha. Tutulungan kita makatawid, sabi ko sa kanya. Alam nyo guys, real talk to, talagang yung bata ng espiritu ng bata, humingi ako ng tulong sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at sa San Miguel Arcangel upang patawidin ang kaluluwa ng bata na ito kung saan siya dapat mapunta sa langit. Alam mong ginawa ko, tumawag ako, sabi ko, hindi ako nag-ano ng orasyon, tumawag lang ako. Sapagkat wala akong orasyon na ginagamit sa mga ganyang bagay, sa pagbukas ng third eye, kung ano, wala. Ngayon, di sinabi kong ganyan sa kanya, San Miguel Arcangel, ako'y nananawagan sa inyo at sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na nawa itong batang na ito na naligaw na kaluluwa ay paratingin nyo, papasukin nyo sa pinto ng kaharian ng langit. At sabi ko sa kanya na sana po ay tanggapin nyo itong bata na ito, itong kaluluwa ng bata na ito, patawirin nyo po siya. Tapos alam nyo nangyari guys, maya-maya nung inorasyon ko yung tubig para doon sa pamangkin ko, pinainom ko sa kanya, agad-agad yung bata, para bang sa pakiramdam ko nagpasalamat yung espiritu ng bata na lalaki at naramdaman ko yung presensya ng San Miguel Arcangel na tinawag yung bata na yon na makatawid papuntang langit kung saan siya dapat na kinaroroonan niya. Para sa kaalaman ng lahat, may mga espiritu na gala na hindi nila alam na sila'y patay na. Ngunit sa pakiramdam nila sila buhay pa, nakikihalubilo sila sa mga katulad natin mga mortal ba na mga tao, na sa pakiramdam nila sila buhay pa at normal lang yung kanilang ginagawa. Pero mali yung ganung bagay na hindi naman hindi naman nila kagustuhan yun na may nangyari sa kanila masama. Kung kailangan nila tumawid talaga, kailangan nila makatawid. Tapos yun, nagpasalamat ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at kay San Miguel Arcangel na pinakapinuno ng hukbo ng mga arkanghel na itinalaga sa lupa sa ating sanlibutan upang siyang maging tagapagbantay sa lahat ng mga bagay-bagay patungo sa spiritual na pakikipag-ugnayan. So yun, pinatawid siya ng San Miguel Arcangel at ang ginawa ko sa pamangkin ko, hinigi ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na isarado ang kanyang third eye, ang portal ng kanyang mata. Yung portal din ng kanyang katawan na upang di siya mapasok ng kahit sinuman. At isinara ko ang kanyang third eye. Sabi ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nananalangin na itong batang ito ay isara nyo ang kanyang third eye, ang kanyang ikatlong mata. Upang makapamuhay siya ng normal, na katulad din ng mga bata hanggang sa paglaki niya. Na ilayo nyo po siya sa kapahamakan at alisin nyo po ang mga bagay-bagay na katulad nito na nakakakita siya ng kung anong mga bagay para maging normal ang kanyang buhay. Alam niyo sa awa ng Panginoon Diyos, dinidig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ang aking panalangin. Nagsara ang third eye ng bata. At naramdaman ko rin yun, ang presensya ng Panginoon noong time na yun. At pinainom ko siya ng tubig na aking inorasyonan. At yun, nahimasmasan niya yung bata, yung pamangkin, tapos tinapik ko sa mukha niya. Tapos ang dami niyang luha, nagulat siya. Tapos sabi ko, yung papel na yun, na binigay ko sa kanya, pinagkaloob ko, ay itabi niya yun. Alam niyo ang aral dito guys, patungkol sa aralin na to, na may mga tao na naghahangad ng third eye na mapasa kami nilang ang mata, ikatlong mata. Pero may mga tao naman na nasa kanila na hindi nila hinihingi
ngunit nakakaapekto sa kanilang normal na pamumuhay. Napakabata pa rin nung pamangkin ko para tanggapin yung mga ganung bagay na mag-sit in sa kanya. Siguro pa sa pagdating ng araw, kung kakailanganin niya yung third eye na yun, sa panggagamot o spiritual o kung naman, na maging halimbawa, siyempre nasa dugo namin ang panggagamot, kung siya ay isa rin sa papalarin na papagkakaloban ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, bubukas at bubukas muli ang kanyang third eye. Pero pansamantala sabi ko nga sa Panginoon, hinihingi ko na isara ang kanyang third eye para makapamumuhay siya ng normal. Dahil para sa kaalaman ng iba, kapag bukas ang iyong third eye, marami kang makikita na hindi pangkaraniwan sa normal na paningin ng isang tao. Kaya binibigyan ko ng babala ang iba. Dahil minsan, kapag naka-encounter ka ng ganyan, maapektuhan yung physical mo, mental at spiritual mo. Minsan kapag nakakakita ng kung anong mga bagay, nahihigop yung espiritu ng iba, kaya minsan nagko-collapse yung mga may mga third eye. Hindi kinakaya. Nakakaano rin ang mental. Nakakaapekto rin sa mental na pag-iisip. Kaya minsan napapagkamalan sila na kung anong may diferensya o kung ano man. Pero sana maintindihan ng iba na totoong may tao talaga na pinanganak na bukas ang kanilang third eye agad-agad nang hindi hinihiling sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nangyayari yun. At sa akin siguro, ito ay isang mensahe para sa inyong lahat na huwag tayong maghahangad ng mga bagay na hindi naman akma sa ating pamumuhay. At baka mamaya, yung hinahagad natin ng mga bagay na yun, mas makaapekto pa sa ating mga normal na pamumuhay. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong yun at kay San Miguel Arcangel na pinuno ng hukbo ng sandatahan o ng mandirigma ng kalangitan na dinig niya ang aking panalangin na patawidin ang bata na yun sa dapat niyang kalagyan at isarado rin ang ikatlong mata ng aking pamangkin. Para sa mga naghahangad na magkaroon ng third eye, kung talagang bukal sa loob nyo o kagustuhan nyo na gumawa ng mabubuting bagay, ay hilingin nyo ito sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Wala akong nire-recommendang orasyon o kung ano man para buksan ang inyong mga third eye. Dahil ako, sa sarili ko, humihingi ako ng pagbubukas ng aking third eye sa aros ng gamutan at sa kapag minsan ay kakailanganin talaga akong dapat makita. At hinihingi ko ang kapangyarihan na yan sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tandaan nyo lang lagi guys, tayo ay mga instrumento lamang. At ang kapangyarihan ng pagkakalob sa atin kahit ano pa yan ay hindi sa atin. Ito ay hiram lamang. At upang maging kabahagi tayo ng tagapangalaga o maging kaisa tayo sa tagapangalaga ng mga buhay na salita ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng Sator Coronados, ay sana panatilihin natin ang kabutihan sa ating puso at huwag tayo magmadali sa mga bagay-bagay. Ating tubdin ang layunin, ang kabutihan sa ating puso at pagtulong sa ating kapwa ng walang hinihinging kapalit na bagay. At shoutout nga pala sa mga spiritual warriors na grupo natin. At para sa mga hindi naman nakapag-join, shoutout pa rin sa inyo. Kahit panalangin lang, malaking bagay yan. At ang layunin nating grupo ay mas makatulong sa pangkalahatan, pang-physical man o spiritual na pagbabahagi ng ating kung anong meron tayo sa ating sarili. At sana pagpatuloy nyo ang pagdidebosyon at huwag kakalimutan na manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat palagi. Na huwag tayo makakalimot sa lahat ng pagkakataon. Na magpasalamat sa Kanya sa ating paggising, sa ating pagtulog, sa ating pangkalahatang gawain, ay lagi nating ihalalahad muna sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat bago ating tayo magsimula. Yan lamang po. At ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Muling nag-iiwan sa inyo ng mensaheng maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.